Alam mo, sa tingin ko, itong si Bongbong Marcos, yung ginawa niyang podcast na yan, yung ginawa niyang it's just a form of appeasing himself, not the Filipino people. Para lang may sabihin siya sa kanyang sarili na may ginawa siya. Kasi nga, lahat ng gobyernong itong ginagawa nito, puro scripted. Lahat ng mga sinasabi niyang Marcos Jr. na yan ay puro scripted. No? Yung podcast niya is pre-recorded, hindi live. Walang live interaction. Di tulad ng ginagawa ng former President Duterte na talagang live interaction, nakikipag-balitaktakan siya sa mga Malacanang press corps. Yun ang hindi pwedeng gawin nitong si Bongbong Marcos. We've seen that already, no, in countless times, no, so many times na may mga ambush interview itong si Bongbong Marcos na talagang hindi niya kaya na sagutin yung very very hard questions, no, very very pointed questions from our journalists. So, yun na nga, no? Ito is just a form. Alam mo, sa tingin ko, itong si Bongbong Marcos, yung ginawa niyang podcast na yan, yung ginawa niyang it's just a form of appeasing himself, not the Filipino people. Para lang may sabihin siya sa kanyang sarili na may ginawa siya. No? At worst, no? Itong mga ginagawa na ito, para bang putting putting VP Sara, the Dutertes, and the Duterte supporters, no? Parang nilalagay nila sa isang sulok na, oy, makikipagbati kami. Pero alangan namang makikipagbati yung mga Duterte, si VP Sara, habang nakakulong si Pangulong Duterte. Talaga namang hindi tayo makikipagbati. Kahit ako nga, hindi ako makikipagbati ng ganyan. So ang sabihin na ngayon, ayan na, nag-extend na ng olive branch yung Pangulo, ayaw ng VP, ayaw ng mga Duterte supporters. Di ba? So ipagmumukha pa rin nila na yung mga Duterte at si VP Sara ang masamang tao sa ganitong pamamaraan.